Ang ating panauhin, ang tabayanan po ninyo, manggagaling po sa Department of Health, si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng DOH. At bukod dyan, yung Zero Balance Billing System. Oo. Magandang balita yan para sa ating mga kababayan. At lalo't marami pa rin hindi naiintindihan. Ano nga ba yung mekanismo, di ba, ng zero billing? Zero balance billing. At paano ba sila makakapag-avail niyan? So yan, at sino-sino yung mga qualified Na para pwede. dyan? Oo. Lahat ba ng sakit talaga? Lahat ba ng pagkakataon? Zero billing? Magandang Yan. malaman. Sige ha. Malaking tulong yan ha. Malaking ginhawa sa gastusin. Lalo mahirap magkasakit ngayon. Ang mahal-mahal magkasakit. Oo. Napakagastos. Napakagastos ha. At Ang saka, tabayanan nyo lamang bukod dyan, ay maya-maya, pag-uusapan din natin transportasyon. Dahil may nakabinbin na petisyon ng ilang grupo ng tsuper na taasan yung pamasahe Nang magkano? ng piso. Piso. Dahil nga sunod-sunod na naman yung taas ng produktong petrolyo. Parang provisional Oo, ang hinihingi. Ay, di ba 2022 pa yata yung Yun nga ang petition binabanggit nila. Kahit aprobahan yan, hindi na updated. Kaya nga, mataas na talaga yung itinaas ng presyo ng gasolina. Hindi nag-aabot. Anyway, hindi na natin patatagalin pa sapagkat nasa linya na po natin ang isa sa ating panauhin para sa araw na ito. Walang iba kundi si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Good morning, Asek Domingo, sir. Good morning, Asek. Good morning, Tuesday. Magandang umaga rin, Christian, at sa lahat ng mga kapusang nakikinig at nanonood. Yan, interesting yung ating paksa, Asek, dahil kahit naman sino ay kailangan nitong zero balance billing system. So, bago sa pandinig nila ito, ang ibang tawag dito ay bayad na bill mo. Program, BBM, bayad na bill mo. O, Sabihin, wala kang babayaran. Walang babayaran. Unahin natin, Asek Domingo. Paliwanag mo nga muna sa kanila, mga kapuso, nakikinig sila, no? Paano ba itong zero balance billing system? Ano ba itong mekanismo na ito at paano nila maa-avail? Opo, Tuesday and Christian, ito pong ating zero balance billing o sa Tagalog yung bayad na bill mo, yan po ay programa ng ating gobyerno para yung ating mga kababayan na okay naman silang ma-admit sa tinatawag na basic accommodation ay maililibre. Opo, ulitin ko, maililibre ang lahat ng serbisyong pangmedikal. Kasama na po yung professional fee ng doktor, yung bayad dun sa kwarto, yung gamot habang naka-hospital, kung meron pong operasyon, kasama po yun. Ang kondisyones lang po dito para magkalinawan po at hindi rin naman masyadong, sabi nga namin, expectation management sa English. Ayaw nating pinapaasa, di ba, sa Tagalog? Ayaw nating pinapaasa. Doon tayo sa totoo lamang. So ang totoo po dito is basta po kayo ay pupunta sa isang ospital ng DOH. Paano malalaman? Tignan niyo po yung pagpasok niyo sa ospital, meron bang logo ng DOH, yung aming green and yellow na logo na may nakalagay DOH. Tapos sa 87 hospitals ng Pilipinas at sabihin niyo po doon sa pag magpapa-admit na kayo ay willing po kayo sa basic accommodation. Yun po ang kondisyon niya. Pag sinabi mo bang basic accommodation, Asek, paano ba yan? Ano yung mga... Ano ibig sabihin? Sa anong klaseng kwarto yan? Anong meron sa kwarto na yon? Mag-isa ka lang ba doon o may kasama ka? Opo. Ang basic accommodation, isa pang tawag natin dyan ay ward. Noong unang panahon, aminin po namin, ang tawag dyan dati, charity ward. Pero binabago po natin yung termino kasi hindi naman ho to talaga charity dahil ito ho ay karapatan ng bawat Pilipino dahil under universal healthcare, kung tayo po ay nagbibigay ng bayad ng premium, tayong tatlo, formal employees tayo, automatic yan sa payslip natin. Tapos, ang mga iba ho naman, dumadaan sa buwis yung napupunta dun sa ating PhilHealth. So that's number one. Number two, meron ho kasing budget ang DOH. Ito po yung hindi masyado na pag-uusapan. Malaki ang sinasagot ng DOH sa aming mga hospital. Saan po nanggagaling yun? Pera ng bayan rin yun. Kaya hindi po siya charity ward and at the same time, Christian and Tuesday, hindi siya yung dating para bang, pwede nga sabihin yung mabaho, yung mainit. Hindi po. Nagbago na po. Pero ito po, hindi ho pwede na nag-iisa kayo sa kwarto. Meron ho kasama. Hindi naman ho dapat marami. Minsan dalawa, minsan tatlo. Depende ho sa setup ng hospital. Yun. Kasi alam mo, Asek, yung pag sinabi mong ward o charity ward, long time ago, ang
ang imahe na tumatatak sa isip ng tao ay siksikan. Yan, number one. Tapos nga, nabanggit ni Asek, mabaho, yung ganon-ganon. Pero hindi na po ngayon. Maayos na po ang mga ospital. Hindi po ba? Opo. Dun sa ating mga ospital na nabanggit, nagbilang ho kami, sabi namin, ilan na ba dito ang naka-aircon? Kasi para maintindihan ho ng ating mga kapuso, karaniwan kasi ang simbolo ng malinis na ward is ng aircon. So, although sabi namin mga doktor, ilan ba ang mga DOH hospital na naka-aircon na yung ward? 40 po, nationwide 40. At yung iba ho, sabi nga, marami na, nagkainggitan nga yung iba gusto nang sumunod. Kaya magpapa-aircon na rin sila. Ay, mabuti naman kung gano'n. Para lang maintindihan ng ating mga kababayan, lahat ba ng uri ng sakit, zero billing? Tsaka sino-sino lang yung pwede dito? Lahat ba ng individual na pupunta sa DOH hospitals ay pwedeng mag-avail ng zero billing? Yan, isa pa yung madalas sa tatanong, Christian, no? Dati kasi, nung sinimulan to mga bandang 2011, 2012, thereabouts, meron na akong tinatawag doon na no balance billing, pero para lamang doon sa mga tinatawag na sponsored program or indigent. Ibig sabihin, i-interviewin ho kayo, sisiguraduhin saan kayo nakatira. Pag nalaman dati na nag-i-interview, ay may kotse to, okay, disqualified, hindi ka pwede. Sa zero balance billing, kahit sino po, kahit tayong tatlo, basta ho ang ay willing tayong sa basic accommodation, pwede po yun. Ayun. Kesyo mayaman ka o mahirap, basta pwedeng mag-avail niyan. Basta doon sa basic accommodation. Ganun ba yun, Asek? Yes, Tuesday. Actually, nung nakaraang linggo, kasama dun sa programa namin, punta kami dun sa isang ospital ng DOH sa Jeria, sa may Malacanang. Yes. Ang nakausap ko, ako mismo yan, nakausap ko ang pasyente, retired na dentista. So, hindi siya pobre, hindi siya indigent. Pero nagkataon pong medyo kapos. So yun, sabi niya, basic accommodation, na-admit siya, zero balance bill siya. Wow. Lahat to ng uri ng sakit, Asek? Yes. Yan. Isa pa yung madalas matanong kasi parang ang hirap na paniwalaan na parang pati yung operasyon sa puso kasama. Pati yung operasyon sa ibang so usually yung mga operasyon yung mga mahal, lalo na yung mga bakal sa ortho, yung mga nababalian. Kasama po yun. Wala ho kayong ibabayad para dun sa implant. Wala po. Kasama po yun. Kailangan ba, Asek, ay PhilHealth member ka? Parang lahat naman na yata. Ang lahat po, alam niyo, isa pa yung madalas na tatanong at maganda na nakikinig, hindi lang yung mga kapusong pasyente, pero mga kapusong hospital rin po. Ang batas po natin, nakalagay, lahat ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. Ang nagkakalituan lang po minsan yung tinatawag na rehistro. Kasi syempre, kailangan makilala tayo, di ho ba? Pinanganak ka sa Pilipinas, pero pag wala kang birth certificate, kailangan magkaroon ng birth certificate. Libre po yun, yung rehistro ng PhilHealth, libre. Kung kayo po ay hindi pa rehistrado, yung ospital mismo ang magre-rehistro para sa inyo. Ayun. Kasi ang hindi nila nauunawaan yata sa ngayon, Asek, sinabi natin, lahat ay membro na kasi under universal healthcare nga. Kaya lang hindi sila nagpapa-register sa PhilHealth. Akala nila automatic na ganun, na nandun ka na sa database kaagad ng PhilHealth, Asek. Hindi po siya automatic. Pinadali nilang po ngayon. Alam ko rin naman yan kasi mga nakaraang taon medyo pipila ka gano'n. Ngayon po mas madali na. Actually, kung kayo po ay may cellphone at nakaka-Facebook po kayo o kaya yung mga nag-mobile games, alam nyo, merong app na tinatawag yung eGov.ph. Meron po yan sa Android, meron din sa Apple. Doon po automatic, pwede nyong irehistro kahit kayo po ay nasa bahay o saan man na may internet. Yun. Dito sa zero balance billing system, Asek, may limit ba yung halaga ng hospitalization o kahit magkano ang abutin niyan na dahil wala ka namang magagawa kung kailangan mong operahan, yung ganun ba? Mismo, tama yung sinabi mo, Tuesday, no? Wala ho siyang limit kasi hindi naman ho natin masabi kung makuha natin. So yun pong mga na-ICU, na zero balance bill po yan. Yung isang pasyente naman na pinuntahan namin nung mga nakarang linggo din sa
sa dialysis, hindi lang dialysis yung ginawa sa kanya, extracorporeal membrane oxygenation. Ano yun? Yung ECMO, dun sa mga leptospirosis na tinamaan yung baga. Umabot Tuesday, Christian, 2 milyong piso ang kanyang bill, pero 0 pa rin ang kanyang binayad. Naku, ang laking ginhawa nun. Ihabol ko lang din dahil may nag-message sa atin dito. Confinement lang po ba ang zero balance billing? Kapag na-exhaust na yung Z benefit, zero balance billing din po ba? Ayan, ito po yung kalituhan rin na, Christian. Magandang tanong po yan. Nasanay ho kasi tayo na yung PhilHealth may tinatawag na Z-benefit package. Tapos kapag lumampas doon, ay magbabayad na ng balanse. Ang utos po ng Pangulo, kahit lumampas doon sa package rate ng PhilHealth, basta kayo po ay nasa DOH hospital, basic accommodation, DOH po ang sasagot sa inyo. Pera po ng bayan. Ayun. Nice. Sabi ni Presidente, Asek, gusto niya pati sa parmasya ng ospital maka-avail yung pasyente ng libreng gamot. Oo. Paano naman matitiyak na yung pupuntahan bang ospital, mayroon yung gamot na kailangan mo at hindi na kailangang lumabas pa ng ospital para gumastos yung pasyente, doon bibili sa labas? Ay, magandang punto yan, Tuesday, no? Kasi yan yung nagiging dahilan kung ba't napapagastos ka pinapalabas. Sa amin po, kaya rin kami, nag-focus kami sa DOH hospitals. Nako po, magsumbong ho kayo sa Pangulo, yung 8888. Pwede ho kayong tumawag doon kung kayo po ay papalabasin para bumilis ng gamot. Kami rin po yung sasalo sa DOH kasi ang utos nga po sa amin, dapat lahat ng kailangang gamot available. At kailangan namin malaman ng feedback. So magsumbong po sa Pangulo kung kulang yung gamot, kung pinilabas, kung merong pinabili sa labas sa 8888 at sabihin po kung saang ospital ng DOH para kami po yung makakaresponde at kung kailangan punuan yung kulang na gamot, mabibigyan po namin. Yun. At agara naman siguro yung pagresponde, Asek, halimbawa man. Yes, opo. Dahil ang ano po natin, parang ano po yan parang nung panahon ng mga bagyo, kapag kinukulang na yung mga kagamitan dun sa isang rehiyon, buong Pilipinas naman ho ang DOH, hindi naman ho lahat, sabay-sabay nawawalan ng gamit. Linilipat namin yung mga supplies. Ayun. Parang nagre-reinforce kayo dun sa isang ospital. Ganon. Yung pinakamalapit. Yes. Yun ang magbibigay. At speaking of, before tayo mag-leptospirosis, meron yung PhilHealth Yakap, Asek, yung may libre din daw na gamot para sa ilang individual na hindi naman pupunta ng ospital. Kahapon may nakita ko kay Asek mystery shopper daw siya. Para masubukan. Paano yun? Magandang tanong yan, Christian. Actually, sa mga tagapakinig natin, ang inyo pong lingkod, ako mismo, hindi ako nakabihis. Makikita niyo yung gulo-gulo pa yung buhok ko Punta ako, nakapayong lang. Tapos pumila po ako, yung isa pong PhilHealth Yakap provider, yan po yung dating konsulta, Yakap na po yung tawag. May listahan po si PhilHealth. Pumunta ako dito sa malapit sa amin, pumasok ako. Dinaan ko yung proseso, medyo maraming papel at nag-notes rin ako kung ano yung mga points for improvement. Medyo maraming papel, pero kaya naman, mabayat, hindi ako kilala. Tinignan ko, hindi ako kilala ng mga nurse, wala, okay, ganyan. Tapos medyo matagal yung antay sa doktor, pero hindi naman masyado, mga 1 hour, at hindi ko naman masisi kasi dumami talaga yung pasyente. Marami pong nakapila Nakilala lamang ako ng mga doktor. Siyempre, doktor sa doktor. Nung pumasok, ay, si Doc Albert pala to. So matotal, na umaandar na po siya. Basta po kayo ay PhilHealth member. Again, lahat naman tayo ay PhilHealth member. So kinuha lang yung pangalan ko, sinearch nila sa computer. Tapos, kung kailangan po ng gamot, merong listahan ng 75 gamot na pwedeng ireseta sa inyo at makukuha nyo ng libre dun sa parmasya na tinatawag na PhilHealth Gamot Provider. So may listahan din po yan. So basta dala mo yung reseta mo, ang magbibigay sa'yo ng parang authorization para makuha mo sa pharmacy yung PhilHealth doon sa ospital. Yung reseta, Tuesday, manggagaling yung reseta doon sa doktor nung Yakap. Doon sa Yakap doktor. Okay. Opo. Tapos, pero isingit ko lang, Tuesday, madalas tanong to ng ating mga lolo't lola na naka-maintenance. So, okay lang po yan. Sabi nila, meron na akong dating doktor, meron na akong dating reseta, gusto ko lang makalibre ng gamot. Dalhin nyo po yung lumang reseta nyo, tapos pagpunta nyo sa Yakap provider, bibigyan kayo ng bagong reseta nung doktor sa Yakap. Yes, Yun. tama. Para ma-update na rin naman yung reseta ninyo. Dapat pala doon ako kumuha ng doxycycline kahapon. Oo. Kasama yun, Christian. Kasama yun.
kita mo, sayang Kasi naman. out of stock, ilang drugstore yung pinuntahan ko kahapon. Out of stock? Saan ka nakabiling banda? Sa Manila, out of stock marami doon. Dito na sa bandang QC ako nakabili kahapon. May isa tayong texter, Asek, isingit ko na nga lang siya. 6789 ang huling 4 na numero. Sabi niya, hindi nga po ba lahat na nga tayo ay member ng PhilHealth? Basta't magpaparegister ka muna sa PhilHealth. Paano daw po yung sinasabi na kailangan pang maghulog ng premium? Tama naman. Okay. Magandang tanong po yan. Sa Universal Healthcare Law, meron tayong tinatawag na konsepto yung immediate eligibility. Ibig sabihin, kung kailangan nyo na po, emergency, kayo po ay nag-aagaw buhay, hindi kayo pipigilan ng doktor dahil hindi pa kayo bayad. Bibigyan mo kayo ng serbisyo at i-rehistro kayo. Ngunit, patas lamang po, Nox, kung tayo naman talaga ay may trabaho at meron naman tayong pinagkakakitaan, may negosyo, pag gumaling na tayo, sisingilin po tayo ng PhilHealth. Pero ang singil, sumusunod na pagkatapos mabigyan ng serbisyo. Kung kayo po ay mahirap, kung kayo ay nasa listahanan, 4-piece, wala pong singil yun. Ayun. So, ibig sabihin, kailangan pa rin nating maghulog. Pagkatapos pong mabigyan na ng serbisyo, hindi ho kayo, bawal po yun, yung sasabihin ng ospital, ay kayo po ay kulang sa hulog, hindi namin kayo pwedeng i-PhilHealth. Ay, hindi po ganun ang usapan. Ang usapan ay, kayo po ay mabibigyan muna ng serbisyong pangkalusugan, tapos, pahabol na lang po yung bill, kung kayo naman po ay talagang nagbabayad na may empleyado, o kaya kayo po ay may trabaho, o kaya negosyo. Ayun. So, parang, kumbaga sa pag-aaral, study now, pay later, ganon. Service muna bago yung pay. Yes, and only for those who can pay. Para lang sa mga kaya magbayad. Ay, dun sabi nyo, para sa kaya magbayad. Paano yung wala talagang maipanghulog, Asik? Ayan, yung mga wala pong panghulog, meron ho tayong mga paraan na halimbawa, yun pong ating mga 4-piece, yung sa DSWD, kung kayo'y kasama po doon, hindi ho kayo sisingilin. Meron po yung mga solo parents, may mga special laws tayo Tuesday, di ba? Yung mga solo parents na, pero may ID rin po yan, no? May solo parents ID, kukuha kayo sa LGU ninyo, hindi rin naguhulog po yan. Kung di ako nagkakamali, may iba pang mga, senior citizens, yung mga lifetime members, mga senior po to, na kayo naman po yung mga matagal na naguhulog, nung kalakasan pa nagtatrabaho, pagpatak po ng 6 years old patas, basta kayo hindi na nagtatrabaho, hindi nagninegosyo, hindi na rin ho kayo sisingilin ng PhilHealth. Yung mga PWD, Asek, kasama ba sila? Isa pa yan. Thank you for reminding me. Opo, ang PWD, depende ho dun sa category, no? Hindi ko lang kabisado yung batas, pero meron pong kategory ng PWD na kung di ako nagkakamali, may subsidiary rin po. Kung nagtataka po yung mga kapuso, saan nanggagaling yung pambayad? Kaya po meron tayong mga buwis, yung tinatawag na syntax, yan. Doon po nanggagaling yun. Teka, Asek, ito, last na lang dun sa ospital, may nagtatanong lang dito, yan bahay hanggang kailan? Hanggang 2028 lang daw ba yan? Pag nagpalitan daw ba ng administrasyon, wala na yung zero billing? Ito po isang sitwasyon na merong forever. merong pwedeng, diba? May hugot kami ni Christian. Hindi, pwedeng, pwede pa na magkaroon ng forever. Basta meron tayong batas, yung Republic Act 11223. Hindi naman nababago yan kahit nagpalit ng presidente. Ang mga kabago lang po niyan ay Kongreso, kung may future congressman. Pero alam naman natin na pahirapan niya. Subukan nga nilang tanggalin ng universal health. Kaya hindi maboboto kung sino man politiko yun. Ayun. At least malinaw. Ayun. Oo. Maganda-ganda itong pinag-uusapan natin. Ang daming mga interesadong panay ang text. Baka naman mapuno na naman yung mga ospital, Asek. Okay. Ang ating mga ospital, nakikita natin, sabi nga namin, isang bagay na kailangan tugunan na dumami talaga ang mga pumapasok sa ospital. Kasi nga yung mga dating walang pambayad, ngayon alam nila na libre pupunta sila. So ang next step na sinabi ni Secretary Herbosa, yung mga DOH hospitals, 'di ba, tataasan po yung budget namin, sana po hindi na ibawas, dagdagan pa sana pagpasok ng budget season. Yung po mga DOH hospital, ang mangongontrata dun sa mga katabi nila na LGU saka private hospital na maaaring may available na kama pero hindi nagagamit kasi nagdagsahan ngayon sa DOH. So kami ngayon yung mamamakyaw. So ganito yung sistema, para hindi na magkaroon ng balance billing dun sa LGU saka dun sa private, si DOH yung mangongontrata. O pakyawan na, bigyan mo ako ng 50 kama pero ang ilalagay kong pasyente dyan, garantisadong bayad yan ng gobyerno, bawal mong singilin ng dagdag dun sa presyo. Ayun.
Ayun. So, parang ano yan, parang sisterhood, ganun. Dun sa katabing ospital. Na mas maluwag. Kahit private man siya, pero sila na ang mag-uusap. DOH, Ayun. tsaka yung management ng ospital. Opo. Pero Tuesday, dadagdag ko, hindi pwedeng pag nangyari yan kasi mukhang mangyayari na. Papunta na kami doon eh. Hindi ibig sabihin, mamimili yung pasyente. Ang usapan ko, kayo po pupunta. Oo, kasi baka mamaya, gusto ko sa private. Hindi po. Pupunta pa rin kayo sa DOH, tapos yung DOH na magsasabi kung saang kwarto po yung available. Hindi pwedeng pilihan. Yun naman dapat talaga para ma-avail mo yung zero balance billing system. Okay, so magandang ano natin yan, magandang simula natin. Dito tayo, Asek, umulan na naman at bumaha nitong nakaraang linggo. Di nga ba at bumababa na yung kaso ng leptospirosis. 18 na lang, nationwide na yon. Pero expectedly, dahil may baha na naman, may mga hindi na iwasang lumusong, baka tumaas na naman. Yes, actually, kung magbibilang tayo, ang incubation period natin 1 to 2 weeks. So, pwedeng sa bumaha nung Biyernes, no, Agosto 22, nakatingin ako sa kalendaryo, pwedeng sa 29 ng Agosto or sa 5 ng Setyembre. Yan yung pwedeng pagtaas. Naway, wag naman sana, nasa panahon pa tayo, gagamitin ko na yung pagkakataon. Kung kayo po ay napalusong, na-monitor ko kanina si Christian, very good, na nag-iisip na po na kumonsulta, kahit na wala kayong sintomas, kahit walang sugat, basta napalapit sa tubig baha, kumonsulta po kasi pwede naman ho kayong resetahan para wag na ho tayong dumagdag dun sa iniisip nating tataas na bilang. Yun. Isang linggo ba yun, doxycycline, pag ininom? Depende sa exposure mo. Depende yan. Okay. Actually, ang prophylaxis Tuesday, hindi siya lalampas ng 1 dose lang. Depende rin sa exposure. Minsan, merong once a week lang. Kung kayo po ay halimbawa, reporter kayo na madalas kayong lumulusok. Oh, by the way, congratulations sa lahat ng mga reporter. Napapansin ko lahat ng network naka-waders na. Very good yan. Very good yan. Para makita ng mga kababayan natin. Mukha nga yung iba yung dosing sa kanila. Yung waders namin, Asik, pag sinuot ko, mukha ko minion. Pero Asik, para lang linawin lang natin, dahil may mga health centers na nagbibigay ng libre na doxycycline, yun ay kailangan pa rin ng konsultasyon sila sa health center na. Opo. Doon sa health center na po. Tapos wag naman sana mangyari, pero kung magkaroon ng evacuation center, yung doktor yung lumalapit sa evacuation center. So, total, Christian, kailangan talaga, mabilis lang po yan, hindi matagal. Tatanungin lang kayo ng doktor, saan kayo napunta, gaano katagal yung pasok nyo, may sugat ba kayo, ganun lang kasimple. Pero kailangan kasi may doktor na nakakakita. Yes. Speaking of baha, di ba, puro tayo kontrobersiya sa mga flood control project, Asek. Paano ba sa tingin nyo nakakaapekto itong mga flood control project doon sa pagbaba o pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis? Malaking bagay ba yan? Opo, sa amin naman po, kahit binibigay namin yung usapang para bang accountability sa ibang departamento ng gobyerno. Pero kami po, bilang mga doktor saka mga health expert, tingnan nyo yung datos. Kapag tumataas yung baha, tumataas rin yung lepto. Kapag walang baha, walang lepto. Ibig sabihin, sabi nga namin, RX, flood control. Yan ang pinaka-importanting gamot sa lahat. Opo. May nagtatanong dito, texter natin, Asek. Saan daw po ba pwedeng makita yung listahan ng mga DOH hospital? Sa Facebook nila. Sa Facebook, di ba? Sa website nyo? Punta ho kayo sa Facebook. Doon ho sa page ng DOH, siguraduhin nyo yung may validation na yung may blue check na Department of Health Philippines. Meron din po yung Presidential Communications Office. Nakalista po. May mga infographic po kayong makikita. Lahat po ng mga DOH hospital. Kada rehiyon nakasulat. Ayun. Last na, on my part, Asek. Ito, pinakahuling bilang ninyo, sabi nyo nga ay bumaba na. So far, yung kaso ng leptospirosis. Mga gaano kalaki ba ang ibinaba nito ngayong kumpara last year? Well, yung ating, titignan ko yung percentage, 7 times. Medyo malaki yan kasi, actually Tuesday, ang bilangan namin is per day, per day. Ibig sabihin, nung kasagsagan, nung 1 week after or 2 weeks after ni Chrising, ni Dante, tsaka ni Emong, nakakita tayo ng as high as mga 200 per day na admissions. For context, nung panahon po nung 2009, nung si Ondoy, nung napakalala talaga nung baha, ang kwento ko nila sected, kasi sila yung nakakaalala noon, yung datos noon, mga 400 per day. Okay? Ngayon, ngayon siguro mga
2, 3 per day yun ang nakukuha kasi wala na ng baha. Ayun. O di sana naman sa mga susunod na araw, wag nang masyadong marami yung madagdag kung meron pa Pero may man. fast lane pa rin, ASEC, Tama? Oo. Yes. Alright. Tama yung Christian. So, ang ating yung mga prophylaxis, yung doxycycline na sinasabi, pwedeng sa health center. Pero sabi namin, para lahat ng pwedeng puntahan pati DOH Hospital, merong fast lane. Hindi nyo kailangan mag-antay kung ang sitwasyon po ay nabaha lang po kayo. Sabihin nyo po na nagpapakonsulta kayo dahil nabaha. Hindi nyo kailangan mag-antay ng ilang oras sa ER. Alright. Ayun. With that, ASEC Domingo, salamat po sa mga Magsisimba pa si impormasyon. ASEC. Magsisimba yan. Oo nga. Salamat sa uulitin, ASEC, ha? Thank you, ASEC. You're always welcome, Christian and Susie. Babatiin ko lang yung aking nanay na nakikinig, si Christina Domingo, nakikinig yan. Salamat po. Good morning, Good Mami. morning. Salamat po. Si Mami Cristina Thank you. Domingo. Napakasipag ni ASEC. Oo, Kahapon, nagme-mystery shopper, Sabado. Kaya nga, hindi daw siya kilala ng ibang mga nurse. Nakapambahay. Okay, so babalik tayo. Mag-ingat tayo mga kapatid. Hilingan, walang pinoprotektahan.